Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Pagkatapos na mailigtas ni Shinlang si Mukong at maipaghiganti ay tumungo siya sa villa ng Jin family, kung saan nag-aabang sa kanya si Princess Ningyan at Dosha. Agad na sumalubong sa kanya si Dosha niyakap ng napakahigpit, siya raw ay namiss nito ng husto. Mangiyak-ngiyak na nagmakaawa si Shinlang na ito'y bumitaw sapagkat ang kanyang mga buto'y tila ba mababasag na, napasabi sa kanyang isip na mukhang hindi alam ng dummy na ito kung gaano na ito kalakas ngayon. Thus bumitaw na nga si Dosha napatanong si Shinlang sa kanyang isip kung ito ba ay tumangkad dati ito raw ay nasa mga 2.1 meters lang ngunit ngayon mukhang ito ay nasa mga 2.3 meters na, tinanong niya si Dosha kung nasaan ang master nito. Tugon naman ni Dosha iyon daw ay tumungo sa isang tao na kilala bilang Zhu Shan Laoyao, iyon din daw ay naghahanap ng babaeng kanyang mapapang asawa. Sumabat ang bodyguard ni Shinlang na si Huang Feng kay Dosha umano'y ang tinutukoy nito ay ang kanyang master. Ano lalabanan daw ba ng master nito ang kanyang master bakit nun hinahanap ang kanyang master? Nagtanong kung sino ang master nito. Sumagot si Dosha na hindi niya alam kung bakit maglalaban ang mga iyon ngunit ang kanyang master ay si Grandmaster Zongchuk. Tugon naman ni Huang Feng well iyon daw ay ang magpapaliwanag sa lahat. Si Zhu Shan Laoyao ay isang napakamakapangyarihang individual na napakalapit na sa pagiging Grandmaster gayunpaman, ang Yu State ay mayroon lamang 6 na Grandmaster slots. Upang maging isang Grandmaster ang isang individual ay kailangan nitong talunin ang isa sa mga existing na mga Grandmasters. Si Zhu Shan Laoyao ay nasa mga 7 hanggang 8 taon nang nag-challenge sa kasamaang palad, kahit na isang beses ay hindi nito nagawang matalo si Zongchuk na itinuturing na pinakamahina sa lahat ng 6 na mga Grandmasters. So sambit ni Shinlang kay Dosha so ito raw pala ay hinahanapan ng kanyang master ng magiging asawa, nagtanong kung may idea ba ito kung sino ang babaeng iyon. Sumagot si Dosha na ayon sa kanyang master ang babaeng iyon ay ang last disciple ni Shoyan, so iyon daw ba ay nangangahulugan na ang babaeng iyon ay nasa panghuling pwesto. Kapansin-pansin ang reaksyon ni Shinlang sambit niya sa kanyang isip Shoyan, hindi raw ba't iyon ay kabilang sa 6 na mga Grandmasters kahanay ni Zongchuk, Li Chenkui at Yan Nanfei, mukhang si Zongchuk daw ay nag-all out para kay Dosha sa pagkakataong ito. Lumabas na rin yung dalawa. Mr. Shin patakbong lapit ni Xiao Bing sa wakas ito raw ay bumalik na, Bing sabat naman ni Mokong siya rin daw ay bumalik na. Tugon ni Xiao Bing yung Master Jin so ito raw pala ay nakalabas na at malaya na ngayon, napawaw nang makita ang karga-kargang mga bata ni Mokong ang mga ito raw ay magagandang little girls. Dummy saad naman ni Mokong kay Dosha siya raw ay nagagalak na ito ay makitang muli, nang biglang sumabat si Princess Ningyan. You lazy bum saad niya kay Mokong so talaga raw bang ginahasa nito yung asawa ng bookseller, ito raw ay pathetic. Hindi agad namang tanggi ni Mokong siya raw ay na-frame up lang ni Mrs. Chen siya ay ang tunay na biktima rito, hatugon ni Princess Ningyan kung ganun lalong mas pathetic. Fluffy patanong na sabat naman ni Dosha ano ang gahasa, na mas lalo lang nagpalugmok kay Mokong talagang na-miss niya pa naman daw ito at excited na ito ay makita, ngunit ngayon tila ayaw niya nang magsalita. Nagtanong naman si Shinlang kay Dosha kung kamusta ang takbo ng martial arts training nito ito raw ba ay nakamaster na ng sapat na mga techniques upang matulungan siyang mapabagsak ang kanyang mga kalaban, natugon naman ni Dosha hindi raw maganda sabay lapat ng kamay sa ulo. Idinagdag na siya ay palaging tinatawag na stupid ng kanyang master, at sinasabi pa raw nung ang mga baboy ay mas mahusay pa kaysa sa kanya. Well tugon naman ni Shinlang wag daw itong ma-discouraged since 6 na buwan pa lamang magmula nung ito ay magsimula sa kanyang training umano'y ang unang kalahating taon ay mga basic lang na groundwork, at mostly ay horse stance practice. So ito raw ba ay naturuan na ng anumang sword techniques ng kanyang master? Wala tugon ni Dosha umano'y ang sabi nun sa kanya tutulungan siya nun pagkatapos ng 1 taon. So tanong uli ni Shinlang so ito raw ba ay tinuruan na ng kanyang master patungkol sa internal skill, subalit nagtanong lang si Dosha kung ano ang internal skill. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Shinlang sa kanyang narinig Zongchuk sambit niya sa kanyang isip anong uri daw ba ng Grandmaster ito, kalahating taon na ang nakalipas ngunit walang kahit na ano mang natutunan si Dummy.
Kung kaya kailan pa raw ba magiging master si Dasha sa rate na ito, no wonder na ang martial arts ni Mulan ay hindi ganoon ka-great, lumalabas na ito raw pala ay hindi marunong magturo, talagang may rason kung bakit ito ay ang siyang pinakamalala sa lahat ng 6 na mga grandmasters. By the way, sa ad ni Dasha umano'y sinabi sa kanya ng kanyang master na hanapin si Ning Jia at labanan ang disciple nun, sa ganoong paraan wala nang makakabuli pa sa kanya rito sa capital. Sino raw ba kasi ang Ning Jia na ito? Ano sambit naman ni Princess Ningyan sa kanyang pagkagulantang gusto siya nitong labanan, pues come on, tumungo raw sila sa residence ng kanyang master, pababagsakin niya ito gamit lang ang isang kamay, ipinapangako niya iyon sabay hila sa kamay ni Xinlang at hakbang palapit sa gate, tumungo na raw sila doon ngayon din. Hapalag naman ni Xiaobing, napasabi sa kanyang isip na kung gusto nitong makipag-duel kay Dummy, bakit nito hinahawakan ang kamay ng kanyang lalaki, ito raw ay napaka-shameless. Mula doon ay lumipat ang eksena sa residence ni Princess Ningjia kung saan maririnig ang paulit-ulit na pagtawag ng master ni Princess Ningyan. Master, dagdag niya pa, umano'y mayroong isang malaking idiot na nagpa-practice pa lang ng martial arts sa loob ng 6 na buwan, walang alam pagdating sa swordsmanship at hindi pa alam kung papaano gamitin ang internal skill, ngunit gustong makipaglaban sa kanya, hindi raw ba't ito ay napaka-ridiculous. So ikaw si Ningjia, bungad naman ni Dasha sabay pakilala. So ikaw pala yung Dummy, tugon naman ni Princess Ningjia, kapansin-pansin ang reaksyon ni Princess Ningyan sa likod. Pagkatapos na tumanggap ni Zongchuk ng isang exceptionally talented na disciple, ito ay agad na nagpadala ng sulat sa lahat ng mga top experts upang magyabang, at syempre kalakip na dun si Princess Ningjia, at hindi lang yon, inilahad niya rin sa kanyang sulat kay Princess Ningjia na asikasuhin si Dasha pagdating nito sa capital. Dummy, sa ad ni Princess Ningjia, nagtanong kung ano ang natutunan nito sa kanyang master. Wala kahit na isa, tugon ni Dasha, habang sa gilid naman ay pinipigilan ni Princess Ningyan ang kanyang inis. Ito ay napaka-frustrating, sambit niya sa kanyang isip, bakit daw ba kinakausap ng kanyang auntie ng napaka-gentle ang idiot na ito, kailanman siya raw ay hindi nito kinakausap sa ganitong paraan. Sinabi ni Princess Ningjia kay Princess Ningyan na siguraduhin nitong hindi nito masasaktan si Dummy. Naiintindihan daw ba nito? Hahaha, maladamanit ang tawa ni Princess Ningyan, oo, naiintindihan niya raw. Idinagdag sa kanyang isip na siya ay nagtataglay ng exceptional talent at formidable na internal strength, bukod pa dun itinuon niya ang 18 taon ng kanyang buhay sa pagmaster sa martial arts. Habang ito, isang dummy, isang idiot, napaka-stupid na 6 na buwan pa lamang nag-aaral ng martial arts ni wala pang natutunang anumang skills, gusto nang makipaglaban sa kanya, at mula doon ay tumungo na sila sa training ground. Come on, sigaw ni Princess Ningyan, lalabanan niya raw ito gamit lang ang isang kamay. Dum-dum, tugon ni Dasha, nagtanong kung papaano siya lalaban, siya raw ay hindi pa tinuruan ng kanyang master. Sinabi ni Chen Fan na lumaban lang ito sa anumang paraan na gusto nito, matatalo lang din naman daw ito. Sumugod si Princess Ningyan, sumigaw na itigil na ang dada at tanggapin ito. Sumugod si Princess Ningyan sa napakaliksing paraan, inactivate ni Xinlang ang kanyang eyebrows. Ano, sambit niya sa kanyang isip, sinabi raw ng babaeng ito na ito ay magpipigil, ngunit hindi nito napigilan ang kanyang sarili na mag-show off, ina-unleash nito ngayon ang kanyang buong kapangyarihan. Ha! Sambit naman ni Dasha nang makita ang paparating na espada, walang ka-effort na binlock sa pamamagitan ng isang vertical swing, tumalsik paitaas si Princess Ningyan kasabay ng pagtilamsik ng mga dugong nagmula sa kanyang kamay, na siyang labis namang ikinagulat ng dalawa. Nagawang makaland ni Princess Ningyan sa kanyang dalawang paa, napatanong kung anong nangyari, ano talaga raw bang nagawa nitong mablock ang kanyang atake. Muling nabalot ng inis, sumugod kasabay ng paghiyaw, mapapansin ang pinsalang natamo ng kanyang espada, isinigaw na ibibigay niya ang kanyang lahat sa laban na ito. Sa kasamaang palad ay muli siyang tumilapon, bumagsak at sumadsad. Bumangon, humiyaw na mula na sa inis ang mga luhay na mumuo na sa kanyang mga mata, muling sumugod sa kasamaang palad. Ito ay napakadali lang na pinawalang bisa ni Dasha sa proseso, ibasag ang kanyang espada, maaaring pati na rin ang kanyang ego. Siya ay hindi makapaniwala sa nangyayaring ito, napasabi sa kanyang isip na siya ay mahigit 10 taon nang nag-eensayo tapos hindi niya kayang talunin ang isang individual na kalahating taon pa lang nag-aaral ng martial arts. Bumangon, tumayo't pinagsisigawan si Dasha.
Umano'y talagang nagawa nitong maloko ang lahat sa pamamagitan ng pagtatanga-tangahan, sa kasamaang palad nagtanong lang si Dasha kung ano ang ibig sabihin ng pagtatanga-tangahan. Hasambit naman ni Shin lang sa kanyang isip habang nakatitig kay Princess Ningyan, mukhang ito raw ay napasobra sa pagbabasa ng Battle Through the Heavens. Ang tinutukoy niya rito ay yung librong pinasulat at pinaako niya kay Mukong. Dami saad ni Princess Ningjia, nagtanong kung ano ang pinaggagawa nito sa nagdaang 6 na buwan. Tugon naman ni Dasha, nagsabing siya ay araw-araw na binubugbog ng kanyang master mula umaga hanggang gabi, at pagkatapos ay bumababad sa tubig upang maligo bago matulog, at sinasabi raw sa kanya ng kanyang master na iyon ay titigil na sa pambubugbog sa kanya once na magawa niya iyong mapatamaan ng isang beses. So tugon ni Princess Ningjia, so ano raw ba ang pakiramdam nito pagkatapos na bumabad sa tubig araw-araw? Sumagot si Dasha na siya ay nakakaramdam ng matinding sakit ng katawan. Idinagdag na ang kanyang master ay gumagamit ng napakalaking pot upang pakuluan siya, at habang nagpapakulo ay umiiyak ang kanyang master, nagsasabing nagamit niya na ang lahat ng kanyang ipon sa nagdaang mahigit 10 taon. Hasambit ni Princess Ningjia, ngayon naiintindihan niya na raw. Master, sabat naman ni Princess Ningyan, nagtanong kung ano ang naintindihan nito. Sumagot si Princess Ningjia na sa intelligence na mayroon si Dummy, ito ay walang kakayahang matuto ng anumang secret techniques, kung kaya isang bagay lang ang pinamaster ni Zongchuk kay Dummy at iyon ay ang pag-block. Umano'y ang hinala niya ay hinahagupit ni Zongchuk ng ilang libong beses si Dummy araw-araw, at ang lahat ng mga atake ay nagmumula sa lahat ng anggulo. Ngayon ano ang ginagawa ni Dummy laban dito? Well, ito ay pinapablock ni Zongchuk sa lahat ng kanyang atake gamit ang Iron Rod, kaya hindi lamang pag-block, ito rin ay nagpapatalas sa reaction speed ni Dummy. Sa legendary bloodline na mayroon si Dummy ay hindi na nito kailangan pa ng cultivation, ang lakas nito ay tumataas ng kusa at kusa ring naghihilom mula sa kanyang mga injuries. Idinagdag na ang mga normal na tao ay nag-aaral ng internal skills upang i-enhance ang kanilang ability na mag-absorb ng vital energy, gayunpaman si Dummy ay hindi na kailangan pa ang bagay na iyon. Well, sadyang ang bagay lang daw talaga na iyon ay hindi kayang gawin ni Dummy, maging ito man ay ang paggamit ng internal skill o pag-perform ng anumang techniques. Kung kaya ito ay binibigyan na lang ni Zongchuk ng herbal bath araw-araw upang ma-unleash nito ang kanyang kapangyarihang nakatago sa loob ng 20 taon, at iyon din ang dahilan kung bakit palaging nagrereklamo si Zongchuk na wala na ang kanyang ipon dahil naubos na nito ang lahat ng kanyang naipon na mga herbal herbs sa nagdaang mahigit 1 dekada. So kung ganun tugon ni Princess Ningyan, kung ganun siya raw pala ay napakalakas pa rin, sadyang ang Dummy lang talaga na ito ay napaka-abnormal. Oo, ganoon nga tugon ni Princess Ningjia. Kung ganun dagdag ni Princess Ningyan, kung ganun ano pa raw ba ang silbi ng pagpa-practice ng martial arts ng iba kung makaka-encounter lang din sila ng mga ganitong freaks? Oo, tama, ganoon nga saad ni Princess Ningjia, talagang walang silbi. Hindi sambit ni Princess Ningyan, sabay turo kay Dasha, iyon daw ay may silbi pa rin. Ang ganitong uri ng freak ay napakabihira lang, iiwasan na lang nila ito sa mga regular na sitwasyon. Hoy Dummy, dagdag niya pa, lumayo raw ito sa kanya, ayaw niya itong makita. Okay, tugon naman ni Dasha sabay tago sa isang poste. Hay, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, umano'y ang maging isang top martial artist ay wala ring silbi kung ito naman ay ganito pa rin kaduwag. Nakatanggap ng isang kaltok si Princess Ningyan mula kay Princess Ningjia, sinabihang wag nitong bulihin si Dummy, sabay tawag kay Dasha pinalapit. Paglapit ni Dasha ay hinubad ni Princess Ningjia ang kanyang kwintas, isinuot sa kaliwang braso ni Dasha. Dummy, isuot daw nito ng maayos ang bagay na ito at wag walain na agad namang sinang-ayunan ni Dasha. Hasambit naman ni Princess Ningyan sa kanyang isip, ang kwintas na ito ay ibinigay ng dating emperor sa kanyang master tapos ngayon ibibigay niya ito kay Dummy. Wow, saad ni Shin lang sa kabilang banda, sa pamamagitan daw nito ay direktang ipinapaalam ni Ningjia sa lahat na protektado niya si Dummy at walang sino mang maaaring gumalaw dito. Dummy, dagdag niya pa sa kanyang isip, ito ay ang pag-asa ng U-State upang ma-dominate ang martial world. Alright, saad naman ni Princess Ningjia, maaari na rong umalis ang mga ito ngayon. Pagsapit ng gabi ay nag-host ng banquet si Yun Mengzi para kay Princess Ningyan at Shin lang, at ang venue ay sa mismong U-State Embassy ng Great Yan Empire. Well, bungad ni Princess Ningyan, hayaan daw siya ng mga itong isagawa ang introduction.
Ito ay ang kanyang brother na si Shin Lang habang ito naman ay si Yun Mengzi, ang basura ng imperyo. Hasambit ni Yun Mengzi sa kanyang isip ito ay ang siyang nambulabog sa kanya ito ay ang siyang dapat na mag-treat ng meal, ngunit papaanong nangyaring siya na ang nag-treat ng meal, pinaparamdam pa nitong ginagawan siya nito ng pabor since siya ay hinayaan nitong i-treat ito ng meal. Ipinakilala rin ni Princess Ningyan si Dasha kay Yun Mengzi bilang dummy. Nice to meet you bati ni Shin Lang kay Yun Mengzi, hindi tugon naman ni Yun Mengzi pleasure daw para sa kanya na ma-meet ito. Sambit ng dalawa sa kani-kanilang isip ito ay lubhang napakagwapo idinagdag ni Chen Fan na kailangan niya itong pabagsakin, at ganoon din mismo ang nasa isip ni Yun Mengzi. Teka lang dagdag pa ng dalawa ang aura na ito, na-activate ang scumbag radar ng dalawa naramdamang scumbag ang isa't isa nagsabing pointless para sa isang scum na pahirapan ang mga bagay-bagay para sa kapwa niya scum, sila raw ay magkauri. Young Master Yun sambit ni Shin Lang sabay angat ng baso suot ang mapanuring mata, nagtanong kung ilang babae na ang nakasiping nito. Sumagot si Yun Mengzi na hindi niya na maalala maybe nasa ilang daan na. Damsaad ni Shin Lang sa kanyang isip ito raw ay ang siyang tunay na nagtagumpay sa buhay isang naglalakad na force of nature. Basurang womanizer pasigaw na sambit ni Princess Ningyan kay Yun Mengzi. Ngunit nagtanong lang si Yun Mengzi kay Shin Lang kung ito ba ilan, well tatlo hiyang-hiyang tugon ni Shin Lang. Basura lingon ni Princess Ningyan sa kanya na siya namang ikinainis ng ating bida na pasabi sa kanyang isip na ang isang ito ay nagawa ng makipagsiping sa daan-daang babae tinawag niya itong basura, habang siya natatatlong babae pa lang ang nakasiping ngunit tinawag din itong basura, umano'y kung hindi lang dahil sa takot niya na baka kapunin ng ama nito baka ilang daang beses niya na rin itong ginalaw. What a pity pagpapaabot ng simpatsya ni Yun Mengzi sa ating bida brother Shin dagdag niya pa. Nagtanong kung alam ba nito ang sekreto para sa mga gwapong tulad nila upang makasiping ng maraming babae. Sumagot si Shin Lang na wag maging attached sa isang babae, dahil ikaw ay makakaramdam ng guilt kapag kaganoon. Napahampas sa mesa si Yun Mengzi sa kanyang narinig exactly passionate na saad niya sabay turo sa ating bida, umano'y normal lang para sa sino mang lalaki na makipagsiping sa isang magandang babae kahit na isang beses pa lang nila itong nakikita. Idinagdag na kapag ka ikaw ay nagkagusto ng husto o kaya naman mag-focus sa iisang babae lang ikaw ay makakaramdam ng pagiging responsable iyon ay magiging restraint sa iyong sarili mula doon ay hindi ka makakawala, sapagkat ang pleasure ng pakikipagsiping sa isang estranghera ay hindi makaka-outweigh sa guilt na iyong mararamdaman sa iyong kaloob-looban, iyon ay ang siyang magsisilbing tali na gagapos sa iyo. Isang malutong na dap ang isinagawa ng dalawa what a pity dagdag pa ng mga takmol. What a pity sapagkat napakahuli na ng naging pagkikita nila. Bro bulong naman ni Shin Lang nagtanong kung magpahanggang ngayon ba tinitigasan pa rin ito kapag ka nakakakita ng mga malalaking buldit, sinong malaking buldit o sisa naman ni Princess Ningyan hindi niya raw kilala ang mga iyon, mukhang narinig yung huling dalawang kataga ni Shin Lang gayunpaman hindi ito pinansin ng dalawa. Bumulong si Yun Mengzi na kapag kakasama niya ito, siya ay dumadaan sa ilang stages. Una tila siya ay nagiging bato then naninigas, matibay matatag at pagkatapos ay nagngangalay, hanggang sa lumambot. Shin Lang dagdag pa ni Yun Mengzi ito ay nasa unang stage na ngayon tama raw ba? Oo ganoon nga tugon naman ni Shin Lang at kung hindi lang dahil sa takot na baka siya ay makakapon, ang pagkontrol sa kanyang sarili ay halos imposible. Naiintindihan ko tugon naman ni Yun Mengzi at soon, ito raw ay makakapasok na sa pangalawang stage. Brother Yun saad naman ni Shin Lang nagtanong kung na-meet na ba nito si Ningjia. Sumagot si Yun Mengzi na iwasan nito ang babaeng iyon ano man ang mangyari iyon ay napaka-unpleasant. Brother Shin umano'y kung magagawa nitong umiwas na makipag-meet sa babaeng iyon ganoon ang gawin nito. Muling nagdap ang dalawa at sa pagkakataong ito dalawang kamay na sinabi ni Shin Lang na talagang naiintindihan siya nito ng lubos. It's a shame dagdag naman ni Yun Mengzi it's a shame daw na ngayon lang sila nagkita, sila raw ay mag-keep in touch na magmula ngayon na agad namang sinang-ayunan ni Shin Lang. Idinagdag sa kanyang isip na pagkatapos niyang maglakbay ng libo-libong milya at makasalamuhan ng iba't ibang uri ng mga tao, sa wakas nakatagpo niya na ang isang individual na mayroong parehong level pagdating sa pagiging scum, at ganoon din mismo ang nasa isip ni Yun Mengzi.
Pagkatapos ng naging banquet ay lumabas na ang tatlo. Shinlang sambit ni Princess Ningyan, siya raw ba ang tinutukoy nito nung nagbanggit ito ng malaking buldit? Ano, sambit naman ni Shinlang sa kanyang isip, mahigit 1 oras na raw magmula nun, ngunit mukhang ngayon pa lang nito na hinuha. Bumunot ng espada si Princess Ningyan na siyang nagpaalarma kay Shinlang, agad na nag-swing. Kailangan niya rong turuan ng leksyon ang scumbag na ito sa pamba-badmouth sa kanya, buti na lang at agad itong naharang ni Dosha. Nagsabing wag nitong saktan si Dum-Dum, umano'y ang pakikipag-away ay bad. Na mas lalo namang nagpainis kay Princess Ningyan, umatake ng sunod-sunod, sa kabutihang palad ay nagawang maharang ni Dosha ang lahat ng kanyang binitawan. You big dummy, sambit ni Princess Ningyan sa kanyang isip, sabay at ras umano'y siya ay nag-slash ng mahigit sa 100 beses, yet ang lahat ng iyon ay nagawa nitong mablock, ni hindi man lang daw siya dumampi sa damit ni Shinlang. Shinlang mangiyak-ngiyak na sambit niya maghintay lang daw ito. Once na umalis na si Dummy, bubugbugin niya ito hanggang kamatayan, sisiguruhin niyang mabubagbog niya ang lahat ng bahagi ng katawan nito, sabay talikod at hakbang paalis iniwan ang dalawa.